It's been 1 month mula na maging sekretary ako ni Logan Navarro at habang tumatagal mas marami na iinis sa akin. Sino ba namang hindi masusura, 'di ba? Kasi yung iba mayaman at mas deserving. Ako, instant lang. Di na kailangan mag-aral sa ibang bansa. Di ako artista pero ang dami kong bashers. Catherine, where's my coffee? Famous line niya yan eh. Tsaka gustong gusto niya yung timpla ko ng kape. May halo kasi yung laway ko. Charot! Here's your coffee, sir. Made with effort. Napakunot naman siya ng noo. Kahit ganyan ang gwapo pa rin niya. You're so hyper. Have you eaten lots of chocolate every day? Alam mo, Sir Logan, mas gwapo ka kapag nagtatagalog ka. If you need anything, sir, I'm only 1 call away. With matching saludo pa iyon. Napahawak naman siya sa sentido niya. Napakasakit ko na yata ang ulo niya eh. Di na siya masyadong high blood sa akin. Konti na lang siguro. Nasasanay na siya o tinitiis na lamang niya panigurado. Pwedeng-pwede niya naman ako ipakulong eh, kahit nagmamakaawa ko kasi wala akong pambayad. Mabait naman pala talaga siya. Pinagmamasdan ko ngayon itong schedule ni Sir Logan. May business trip pala siya next week kasama yung CEO ng LG Royalties. Sino kayang CEO na yon at gano'n na kaya siya katagal doon? Bakit ko nga ba iniisip? Hi, Catherine. Ay, butiking tumalon. Ang gwapo ko namang butiki. Bigla-bigla namang sumusulpot itong lalaking to eh. Naku, sorry po. Ginulat niyo po kasi ako, Sir Harris eh. Ano ka ba? Harris na lang, please. Nandyan ba si Logan? Opo, nasa loob po. Pumasok na lang po kayo. Napatigil siyang bigla at parang may biglang naisip na kalokohan. I have an idea. Come here. Bigla akong hinila ni Harris papasok sa opisina ni Sir Logan habang nakaakbay sa akin. Loko-loko talaga tong mokong na to. Hey bro! Pagharap ni Sir Logan, napatayo agad siya sa swivel chair niya. Kulang na lang umusok ang tenga at ang ilong niya. Ano nangyayari sa kanya? What the hell are you doing? Bastard! Get your hands off of her! What if I don't? Inaasar pang lalo ni Harry si Sir. Natatawa ako na natatakot eh. Baka kasi sa akin na naman magalit. I'm gonna kick your ass out of my office. Chill bro, you're so protective naman. Inalis na ni Harris ang pagkakaakbay niya sa akin. Buti naman. What brings you here? I have a party next week in my house. This is private and I want the both of you to come. With matching turo pa yun sa amin. I have a business trip. I can't come. Di si Catherine na lang, ba? Diba? Napatingin bigla sa akin si Sir Logan at tumipat ang tingin niya kay Harris. She's busy. Busy ba ako noon? Tinignan ko siya at binigyan niya ako ng say yes or else you're fired, Doc. Ay, oo nga. Busy nga po ako noon. Parang di naman ako busy noon na. Sinungaling ka, Sir Logan? Basta. Aasahan ko kayo. Lalo ka na, Catherine. Bakit palagi na lang nangingindat to? Tsaka hindi naman ako mahilig sa social na party eh. Mas gusto ko pang magpahinga na lang sa bahay. Sige na. Bye, guys. Mabuti na nga lang at umalis na siya. Pagtingin ko kay Sir, parang kakaiba pa rin yung mukha niya. Para bang galit na ewan? Pero wala namang bago doon. Pack your things. Bakit po? Sisante na po ba ako? Hindi ako po pwedeng masisante. Wala akong pambayad sa kanya. At wala rin akong pambayad sa upa ko. Shit! From now on, doon ka na sa loob ng office ko. Sa loob ng office niya mismo? Pero bakit? Ano na naman kayang trip ngayon ng lalaki na to? Pero syempre, wala akong magagawa. Kaya inayos ko na lang yung mga gamit ko. Ngayon, halos magkatabi na yung mesa namin. Mas kita ko na ako anong ginagawa niya at mas makikita na niya ang bawat kilos ko. Kasi naman bakit biglang-biglang nagbago ng isip to? Paano na lang kapag nalaman to ng ibang empleyado, di pag-uusapan na naman ako. Ngayon, kitang-kita ko siya habang binabasa yung isang folder at seryosong-seryoso yung mukha niya. Pinagmamasdan ko siya. He has a perfect face at yung ilong niya. Sobrang tangos. Napahawak patuloy ako sa ilong ko. Pero yung mata niya, halatang hindi masaya. I know I'm really handsome, and no one can resist me. But are you going to stare at me like that for the whole day? Bigla ako natauhan sa sinabi niya. Inayos ko na nga ang sarili ko. Po? Yun lamang ang tanging naisagot ko. May pagkamangha din ako sa lalaking to. Hindi naman kasi tinitingnan. Palusot ko. Nakita ko pa tipid siyang napapangiti. If you say so, sabi niya habang nakaharap sa laptop niya. What do you want for lunch, Logan? Tanong ko.
Sinasanay kong sariling tawagin siyang Logan pag walang ibang tao. Baka kasi magalit siya kapag hindi ko ginawa eh. Same as yours. Ah, ganun. Maka-order nga ng Jollibee. Maya-maya ay dumating na yung pinadeliver ko. What the shit? What kind of food is that? It's only for the kids. As usual, galit na naman siya. Eh, natikman mo na ba to, ha? Tanong ko. Not yet, and I don't want to taste that. Sir, tikman mo muna. Wala namang masama, di ba? Hindi pa pala niya natitikman to eh. Tingnan ko lang, pag natikman mo na. Baka ipa-order mo pa ulit to sa susunod. Hindi masarap. Hindi masarap pero tuloy-tuloy sa pagkain. Ang sarap-sarap kaya. Favorite ko pa rin to hanggang ngayon eh. Ang dami kong in-order. Siyempre, sulitin na, di ba? Hay, busog. Sabay hawak ko pa sa tiyan ko. Ang dami ko nakain. Nakadalawang chicken ako tapos si Sir apat. Apat? Hindi pala masarap ha. Nakita ko pa siya sinasaid yung Sunday. Shit, I'm so full. Sabay tayo niya. Ano, Logan? Hindi ba masarap? Di naman niya ako pinansin at nagdire-diretso sa CR. Tsak maglalabas na yun ng, alam yun na, call of nature. Ngingiti-ngiti ako habang nililigpit na yung kalat namin. Sabi nila, masama daw ugali ni Logan. Bakit hindi ganun yung nakikita ko? Minsan lang, pero ganito rin kaya siya sa ibang sekretary niya? Paglabas niya, agad siyang umupo sa swivel chair niya. Sir, may tatanong po ako sa inyo. Seryoso siyang tumingin sa akin. What is it? Itatanong ko ba? Wag na lang kaya. Kasi syempre, malamang, oo nang isasagot niya sa akin. Ayan na naman. Kumukunot na naman yung noon niya habang nakatingin sa akin. Spill it out. O sige, itatanong ko na nga lang sa kanya. Ganon ka rin ba sa mga dati mong secretary? Yung sinasabayin mo ng pagkain tapos, no. Tipid niyang sagot. No? Bakit sa akin, iba? Hindi na ako nagtanong ulit dahil nakita ko, busy na siya sa pagbabasa. Hindi ba siya nagsasawa na magbasa? Kumabog na naman yung mabilis ang dibdib ko, kaya't napahawak ako dito. Is anything wrong? Tanong niya. Nakita niya pala, kala ko busy na siya. Wala po. Sige na po, babalik na ako sa trabaho ko. Binaling na ulit niya yung tingin niya sa laptop niya. Kailan nga palang alis mo, Logan? O, diba? Feel na feel ko na ang pagtawag sa kanya ng Logan. The day after tomorrow. Ah, malapit na pala. Kailan ang balik mo? Gano'ng kakatagal dun? Hindi naman siya kumibo at patuloy lang sa ginagawa niya. Saan ba kayo pupunta? Bigla siyang tumayo sa swivel chair niya, kaya napaatras ako. Why are you asking me lots of questions? Why do you need to know, ha? Sungit ever. Nagtatanong lang eh. Masama bang malaman yon as his secretary? Di na lang ako nagsalita at baka magalit pa siyang lalo. I am going to Germany and Italy with some foreign investors and the CEO of LG Royalties because the board decided na gawing partner ang LG sa bagong business na itatayo. I'll be back maybe after 2 to 3 weeks. Any questions? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Wala na po. Medyo matatagalan pala siya doon. Ibig sabihin, wala mo na akong gagawin? Yay! Party, party! Don't celebrate too much. I'll be quick. Mind reader ba siya? Paano niya nalaman na nasa isip ko? O baka halata sa mukha ko? Pero napapansin ko napapadalas ang pagiging mabait ni Sir, pati na rin ang pagtatagalog niya. Sana mas tumagal pa. By the way, go to the 47th floor and tell to Mr. Mendoza. Bigla siyang napahinto sa pagsasalita. Ano pong sasabihin ko sa kanya, Sir? Bakit naputol niyang bigla yung sinasabi niya? Ano yun, huhulaan ko pa? Never mind, just continue what you're doing. Ang labo talaga ng lalaking to, mag-uutos tapos babawiin. Sana bawiin na lang din niya yung atraso ko. Sigurado po ba kayo, Sir? Tanong ko ulit. Yes, baka pormahan ka lang ulit ng gagong yon. I will never let that happen. Hindi siya ang gusto ko. Para sa'yo. Dahan-dahan naman, Logan. Atakin ako sa puso dahil sa mga sinasabi mo eh. Sinong gusto mo para sa akin? Pero in fairness, ang gwapo niya talaga kapag nagtatagalog siya. Are you blushing? Nabigla naman ako sa tanong niya. Ha? Yun lang ang nasagot ko kasi hindi pa nagsisinkin sa akin yung tanong niya. Nothing. Napapadalas yata ang ngiti ng mokong na to ah. 7 p.m. Catherine, we have a dinner tonight. Dinner? Napahinto ako sa pagtatype dahil sa sinabi niya. Ano yon, date?
Inaaya ba niya ako? Feelingera ka talaga, Catherine. Malay mo may iuutos sa'yo. Bakit po? Nauutal patuloy ako. Ikaw kasi. Diyos ko Lord, bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa bawat hakbang namin para nag-i-slow mo, alam niyo yon? Yung parang nasa teleserye. Huwag kang marupok. Yan na lang ang nasabi ko sa isip ko habang palabas kami. Wala siyang pakialam kung may makakita sa amin na hawak niya ako at hinihila palabas. Hindi naman yung masakit na hila, sakto lang. Nakita ko rin yung mga empleyadong gulat na gulat. Sino bang hindi magugulat? Saan ba tayo pupunta, Logan? Tanong ko pagkasakay namin sa Range Rover Sport niya. In my house. Sa bahay pala. Po? Napalakas yata yung boses ko. Listen to your voice, lady. Sino ba namang di mapapasigaw doon? Bakit niya ako dadalhin sa kanila? May binabalak ba siya? Relax. I won't do anything audacious against you. You're not my type either. Parang may kurot akong naramdaman sa sinabi niyang iyon. Ano bang nangyayari sa akin? Hoy puso, umayos ka nga. Huwag kang marupok dyan. Nasa 30 minutes mahigit yata yung biyahe namin bago makarating dito sa sobrang laking gate, as in sobrang laki. Bahay pa ba to o mansyon? Automatic na nagbukas yung gate at pagpasok namin, bumungad agad isang malaking fountain sa harapan ko. Napakalawak dito. Marami kaya sila sa bahay? Nakakaya naman. Inayos ko muna ang sarili bago bumaba ng kotse niya. Ang laki ng bahay niyo Ilan kayo dito? Parang kahit isang barangay kasya dito eh. Ang exaggerated ko ba? Just me and my mates. This is not our house. This is my house. In-emphasize pa niya yung na my. Na para bang inaangkin niya talaga to? Di ko naman to aagawin Madalang akong umuwi dito dahil mas gusto ko sa kondo. Besides, ako naman ang may-ari nun. Di siya na ang ubod ng yaman. I have 6 maids including Nanay Auring. She's my nanay since I was a kid until now. Binigyan ko naman siya na isang napaka-sweet ng ngiti. Hello po, madam. Bati niya sa akin. Naku, Nay, Kat na lang pong itawag niyo sa akin. Wag na pong madam. Di naman niya kasi ako kailangan tawagin ganon kasi tauhan lang din ako ng amo niya. Gusto ko siya para sa'yo. Sabi niya kay Sir Logan. She's just my secretary, Nanay. Yeah, I am just his secretary. Wala nang iba pa bukod doon. Akala ko siya ng nobya mo. Sayang naman. Natawa si Logan at tinaplos ang buhok ni Nanay Auring. Tapos sinila na ako sa kusina. Bastos na bata. Sit here, I will just cook. Magluluto siya? Marunong siya? Sir, hindi mo na ako kailangan ipagluto. Awat ko sa kanya. I insist. Pati mga maids pinipigilan siya pero hindi talaga siya nagpatalo. Siya daw ang boss. Hanggang dito ba naman sa bahay, bossy siya? Nakita ko nakatanaw sa amin si Nanay Auring na nakangiti. Hindi ko mabasa kung ano nasa isip niya ngayon. Bakit kaya niya ginagawang lahat ng to? Ano ang pinaplano niya? Anong klase ng paghihiganti ito? Sekretary lang naman niya ako pero parang iba yung trato niya sa akin. Ako yung may atraso sa kanya Planado kaya lahat ng to sa kanya? Pero bakit imbes na natatakot ako parang natutuwa pa ako? Pati tuloy ako ay naguguluhan sa sarili ko. What are you thinking? Basag niya sa katahimikan ko. Iniisip ko lang po kung anong klaseng laso ng ilalagay ninyo sa pagkain. Natawa naman siya ng bahagya. Inikot ko yung paningin ko sa kusina. Ang ganda talaga ng bahay niya. Masasabi ko na mayaman talaga siya. Shit! Malapit na to. Ang bango-bango naman ang niluluto niya. Panigurado masarap yun. Dapat, Sir Logan. Logan. Kath. Logan. Madiin pa rin ang pagkakasabi. Tinawag pa niya ako sa nickname ko. Ay, sorry. Dapat kasi yaya mo na lang nagluto hindi na ikaw. Di mo naman kasi kailangan na gawin pa yun Why? You don't want to taste my signature dish? Hindi naman sa ganun. Nakakahiya lang kasi. Pag-amin ko. Siyempre, marunong din akong mahiya kahit papaano. Don't be. Okay po, sabi mo It's done. Nilapag niya na yung mga pagkain sa mesa. Mukhang ang sasarap at mukhang pangmayaman talaga. Eat, utos niya. Hala, ang sarap. Ano nga ulit pangalan mo? Biro ko pero swear, masarap naman talaga. Alam niya yata lahat ng bagay Habang kumakain ako, napansin ko, hindi siya sumusubo at nakatingin lang siya sa akin. May dumi ba ako sa mukha? Tanong ko kanina pa kasi siya nakatingin sa mukha ko. Baka may kulangot ng laglag o may amos pala ako. Nothing. I just like the view. Ano raw?
Hindi ko na masyadong inintindi yung sinabi niya kasi busy ako sa pagkain ko. Anong oras alis mo bukas? Sambit ko habang kumakain nung niluto niya. Ang sarap eh. 6 a.m. Ang aga pala. Bakit parang lumungkot ata ako? Hindi ko namalayan 10 p.m. na pala. Salamat sa pa-dinner mo, Logan. Kailangan ko nang umuwi. Paalam ko. Who said you're going home? Ano raw? At saan niya ako balak patulugin? Dito? Pero Logan? No buts. It's too late and I already told Andrew na wag kang susunduin. Nani, paayos naman ang unang guest room? Utos niya kay Nay Auring. Okay po, sir. Ano, nakikain na ako tas makikitulog pa ako? Hindi na po pwede to. Logan, pwede mo naman akong ihatid na lang. Are you disobeying your boss? Ginagamit na naman niya yung kapangyarihan niya. Ang unfair. Hindi po. Wala na nga akong magagawa. Bigla na naman niya akong hinila patungo sa elevator. Oo, may elevator siya sa bahay pag tinatamad siguro siyang maglakad minsan. Pagdating namin sa 4th floor, may isang hagdan pataas. Umakyat kami doon at ngayon nandito kami sa rooftop ng bahay niya. Ang gaganda ng view. Yung ilaw sa mga buildings ang sarap tingnan. Napaka-relaxing. Ang ganda. This is my favorite spot in the evening. Feeling ko nalilesen yung stress ko. Nakakawala naman talaga ng stress habang umiinom ka ng kape. Logan, you know what? I can't understand myself why I'm treating you like this. Comfortable feelings, you know the feeling na parang I already know you before? I'm always asking myself because when it comes to you, nawawalang pagiging devil ko. Ano tong mga sinasabi niya sa akin? I found out that your parents passed away when you were a minor. It's painful, right? But how can you be like that? Like you're very happy and contented despite of facing your pain and problems. Nginitian ko siya. Alam mo, Logan, hindi lang naman kasi ako may problema sa mundo. Iniisip ko na yung iba panigurado, mas mabigat ang pinagdaraanan sa akin. Kaya't dapat labanan ko yung lungkot ko dahil sa pag nagpatalo ko, magiging madilim yung isip ko pati na rin yung paligid ko. Lahat naman ng bagay may dahilan eh. At tayong si Lord ang nakakaalam. Nakatingin lang siya sa malayo. You are so deep. Ang lalim ba? Totoo naman kasi eh. Siya nakikita ko sa kanya na binabalot siya ng lungkot. You should sleep. Oo nga pala. Anong oras na? Ikaw. You want me to join you in your bed? Pangisi niyang sabi. Bastos. Inirapan ko lamang siya at saka pumunta na sa kwarto ko. Bukas na nga palang alis niya. Ingat doon, Logan.